Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, ang tatalakayin natin ay how computers impact in everyday life. Ayan. Pero bago po ang lahat, gusto ko muna pong pakilala. Ako po si Madish Villanueva from BSED 4C. Ayan. Bago po masila sa topic, gusto ko muna mag-share ng aking personal life. Ang unang makikita dyan, yung nagagandahang binibini ng aking buhay. Ayan, una po dyan yung may aso. Yan po yung aking mother. At yan naman pong hawak niya, yung pong alaga namin sa bahay. At ang pangalan po nila ay Sherlock and Sandy. Palas po silang babae. At yung isa naman po yung sa bandang taas, yan naman po yung napakaganda kong tita. At sila po yung mga kasama ko sa bahay. At yung mother ko po ay single parents. At yung tita ko po ay PWD. Naputol po yung kanyang paa. Ayun po yung mga picture namin. Tatlo lang po kami sa bahay. At next naman po, ayan, yung mga memories. Una po dyan yung last year, yung nanalo po tayo ng Mr. Edo 2023. Ayan, sa atin po yung corona niyan. At yan naman po yung mga lugar na napuntahan ko. Diyan po ako nagstay ng mga ilang taon. Una po yun yung parang beach po dyan. Yan po yun sa Aklan. Yan po yun sa Katiklan, Napasaklan. Nagstay po ako dyan ng 3 years, 3 to 4 years. Diyan po ako nag-aral sa side po yan ng lolo at lola ko. Next naman po dyan yung sa panahong picture na parang ilog. Yan naman po ay Pangasinan. At nagstay din po ako dyan ng mga 4 years din po tsaka 5 years. At last po naman sa pinakataas, yung parang may bato po dyan, ay sa Boracay po yan. Malapit lang po yan sa Katiklan. Okay, ayun naman po. Focus naman na po tayo ngayon sa topic natin. The Advert Information and Communication Technology (ICT) has fundamental transforming daily life. Computer have become integration across various sectors, including education, banking, industry, e-commerce, and healthcare. Sa madaling salita po, naging napakalaking bagay na sa atin ng computer sa buhay natin. At pag-uusapan po natin dito sa topic na to kung paano ba nakakaapekto yung computer na yan sa mga virus sector na yan, iisa-isain po natin yan. Una po dito ay impact po nito sa education. Ayan po. The most school and higher education institution have integrated computer into basic classroom. Enable teacher to research and enhance teaching materials. Sa madaling salita po, ang impact po nito sa edukasyon ay mas lalo tayong napapabilis. May effect po yun sa student and teacher. Una po sa teacher, mas lalo pong napapadali yung paggawa ng lesson, pag-code ng mga grade, and papamagitan po yun ng computer. Sa student naman po, napapakinabangan po natin to kapag mag-online class tayo, lalo na po mga panahon ng pandemic. Ayan, meron po tayong tinatawag dito na e-learning. Ano muna ibig sabihin ng e-learning? Ang e-learning po ay ito po yung uri ng education kung saan ay gumagamit po tayo ng mga iba't ibang uri ng technology or devices. For example, meron nito ay computer, smartphone, gadget, at iba pa pong technology. Ito naman po yung mga e-learning platforms na nakakatulong po sa mga teacher and student para mapadali po ang ating sa edukasyon. Una po dito yan po yung mga Blackboard, Moodle, Google Classroom, Zoom, Edmundo, Coursera, at marami pa pong iba. Ayan po yung mga logo nila. Alam ko po familiar na po tayo sa mga logo na yan kasi ginagamit po natin yan. Lalo na po yung mga panahon ng pandemic kung saan di po tayo nagkakaroon ng face-to-face class. Ayan, nagagamit po natin yung computer or mga e-learning platform para mapadali po yung edukasyon natin. Okay. Next naman po ay impact on banking. Computer has made banking transaction around the world easier and more secure. Ayan po, from the world, easier and more secure. Sa pamamagitan po ng computer sa pagbabangko, mas lalo po nasisecure. Ayan po yung ginagamit nila sa pag-code sa mga transaction para maging safe po yung
paglalagay natin ng pera. At napapadali din po niyan sa pamamagitan po na imbis na pumunta tayo sa bangko, ah, doon na lang po tayo sa website. Gagamit na lang tayo ng computer, lalagay natin doon yung mga password and at nilalagay yung pera. Diba, napakadali na lang po nun. Ayan po, ito po yung mga service includes ATM, cheat-in deposit, electronic fund transfer, direct deposit, ayan po. Lahat po ng mga nabanggit dito ay kinakailangan ng computer para ma-function ang pagdaloy ng pera, pag maglalabas ka ng pera o magpapasok ng pera. Next naman po tayo na sector ay workplace industry. Sa industry naman po, paano ba yung nakakatulong o paano ba nakaka-apekto sa industry yung computer? Halimbawa po dito ay expedite production planning and control system, support chain management, and also facilitate product design in industrial sector. And po, gumagamit din po yun ng machine that fully computerized operate and now use. Ayan po, sa pamamagitan po ng computer, napapagana po natin yung mga machine. Halimbawa po dito yung sa mga large industry machine kagaya po ng ICT Toyota Philippines and Honda Philippines and San Miguel Corporation. Kung mapapansin nyo po, pag nakapasok kayo sa mga pabrika na yan, yung mga nagpapacilitate po yung mga gumagawa ng mga parts ay hindi na po tao kundi mga robot na. At para po ma-function yung robot na yon, kung ma-program ang kailangan gawin, na kailangan po natin ng computer na magbibigay sa kanila ng program para gawin yon. Ayan. Next naman po is, ayan po, yung po mga example, mga picture na po yan, ayan po yung mga ginagamit sa mga company, sa mga industry, kung paano i-function o i-program yung mga devices, yung mga mechanics. Ayan. Ito naman po, electronic commerce. Ayan po. It helped their community with computers and internet and share software and main tools needed buying, selling activities are made easier and more efficient, faster. Pag sinabi pong commerce, ito naman po yung, from the word commerce, ito po yung bibili tayo ng product, mag-sell tayo ng product. Ayan. Halimbawa po na ito ay, ayan, yan po yung mga e-commerce market kung saan napapadali yung pagbebenta natin at pagbili ng mga kagamitan or ano man. Halimbawa dito yung Zalora, Lazada, Shopee, Metro Deals, Taratak, Amazon, and OLX PH. Marami pa pong iba. Ginagamitan na po natin ng computer sa pamamagitan po ng mga software or mga website na to, mas napapadali yung pong pagbili natin ng mga gamit. Imbis na lalabas pa tayo sa labas, magko-commute, bibili, di ba? Aksaya sa oras. Pamamagitan po ng computer o konting type lang, search mo kung anong bibilin mo sa pamamagitan ng software na yan. Mabibili mo na. At ganoon din po sa pagbebenta, di ba? Hindi mo na kailangan ibenta sa labas. I-post mo na lang sa social media and bam, hintayin mo na lang yung mga buyers na bibili sa'yo. Next naman po is hospital. Ayan. Paano ba nakakatulong o nakakapekto yung computers sa hospital? Ayan. Hospital created for patient, database and health record treatment and medical records. Ayan po. Sa pamamagitan po ng computer, dun po yung nilalagay. Meron po siyang tinatawag na database kung saan dyan po ilalagay yung mga record ng mga patient at mga records at kung ano pang medical pag makita po natin kung sakaling makakapasok tayo sa mga, ito pa, papakita ko yung picture. Ayan, ayan. Ayan po yung mga picture na kung saan ginagamitan ng computer kung paano i-scan yung brain or kung paano i-check kung ano bang may mali sa patient, kung yung mga record. Ginagamitan po ng computer yan. Hindi lang po basta-basta computer. Meron pong tawag yan. Hindi ko lang po na-search pero pag may time sana, i-search po natin yan. At bago po ako mag-end ang discussion, may iwan pa akong quotation na the computer has born to solve problem that did not exist before. Bill Gates. Si Bill Gates po ay siya po yung founder ng Microsoft. And ayun lamang po ang aking presentation at maraming salamat po sa pakikinig. At
Doon na po natin na i-end. Thank you po.